Wow. Grabe. Kakaiba tong experience na to ah. Parang kung tatanungin nyo ako na makabalik dito pagkatapos ng lahat ng mga pinagdaanan ko at makaupo ulit dito sa Lover's Lane, hindi ko to ina-expect. At yung mga memorya sa nanunumbalik sila. Nakakamiss to ah. Andito sana ako ngayon para kunin yung alumni ID o alamin yung proseso kung paano siya makuha. Pero sa Sinakto ba naman, walang pasok ngayon. At solo yung, hindi man solo UST, pero walang katao-tao. Parang yung mga literal na pag nagsasummer kayo tapos walang tao dito. At gusto ko lang i-share din, sa totoo lang, kung magte-testimony na rin naman ako dito, yung una ko talagang kilala sa Diyos o yung una ko siyang nilapitan ng taos-puso ay dito yun sa UST. Thermodynamics 2 at combustion. Yung strength of materials na rin. Pero ang makabalik talaga ngayon, hindi ko na nga maramdaman na, alam niyo parang hindi na kayo welcome sa lugar na kung saan dati ito yung tinuturing yung tahanan. Ewan ko pero ang weird lang sa pakiramdam na andito ako ngayon sa dating safe place, safe haven ko. At ngayon, para na akong isang stranger sa lugar. Ayun, tingnan nyo naman, nanginginig pa rin ako. Sorry, ganyan talaga pag nagtitestimony. Kakaiba yung feeling. Gagi, taga-UST pa ako, kumikonekta pa sa Veritas. Hindi pa niya nakakalimutan. Yung phone ko. Ang galing. Pero yun, itong verse na to, kung tutuusin, ang intindi ko rin dito sa pagpunta ko dito sa UST nung mga panahong bagong salta, yung una kong punta nga rito, yung pinadala ko rito, feel ko si Lord yung nag-will nun. Hindi ko naman kasi talaga ginusto sa UST. Sinabi ko na rin naman yun sa mga videos ko dati sa ME series. Ang weird, di na ME series to, no? Testimony series na. Pero ito kasi, sabi ko nga, yung kay Isaiah kasi na chapters ay nahiwalay siya sa 3 classification. At ito yung point kasi na, actually sabihin ko na, basahin ko muna yung verse sa Isaiah 6:8. And I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send and who will go for us? Then I said, here I am, send me." Grabe ang init. Yung context nga dyan, di ba, si Isaiah kasi, pinakitaan na siya ng holiness ni Lord. Tapos, na-discover ni Isaiah o na-identify niya yung sin na nandiri siya sa sarili niya kasi kung gaano talaga ka-holy at great si Lord. At pagkatapos nga nun, yung panahon na sino yung kailangang ipadala, siya na yung nag-volunteer. Willingly na siyang nag-volunteer. Pero yun nga, pagkatapos yun, makita ni Isaiah yung holiness ni Lord. Sa punto kasi na to, talagang kine-question ko pa rin yung God's will. Siyempre, ikaw ba naman, gigising kang depressed, mabigat yung pakiramdam, di pa rin alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap, tapos naka-angkla ka lang talaga sa faith, sa pang-araw-araw mo. Hindi mo rin talaga siya maiintindihan, lalo na nga sa loob-loob mo talagang may kulang. Yung puso mo may sinisigaw, yung nararamdaman mong pagmamahal, gusto mong maramdaman ulit, manumbalik. Hindi ko rin alam kung anong klaseng nararamdaman ko, basta gusto ko lang ulit ma-feel yung naramdaman ko dati. Alam niyo yun, kilala ko naman si Lord, pero ba't ganun? Ba't ganun, Lord? Hindi mapayapa-yapa yung puso ko. Ayaw niya pa rin bitawan yung alaala ng nakaraan, kumbaga. At sa totoo lang, namimiss ko na nga rin talaga yung dating ako na yung walang empathy, sympathy sa mga tao, yung tipong emotionless at walang pakialam. Yun yung gusto kong manumbalik na rin. Pero alam kong hindi pwede kasi kilala ko na si Lord eh. Yun nga rin yung dilemma eh. Kilala ko si Lord pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Questionable talaga, di ba? Bago na yung Tiger. Wow. Alam niyo yun, ayokong isisi lahat sa spiritual opposition, pero wala na akong ibang pwede pang masisi kung hindi spiritual opposition. Katulad ngayon, ang init. Sisisihin ko yung panahon dito sa Pilipinas. Yung moisture natin masyadong mataas, kaya grabe naman kasi talaga yung spiritual opposition ng mga panahon na yan. Sa ngayon, kung kukumpara ko, at least ngayon, medyo tolerable na kasi alam ko na yung pakiramdam. Pero syempre, ng mga panahon talaga na yan, ang bigat ang sakit Di ko alam binabasag ako unti-unti, puso ko. Basta pangit siyang maramdaman. Kumbaga, alam ko lang talaga kapag nawawalan ako ng gana, kapag tinatamad ako sa buhay, at parang pag gusto ko nang mamatay, sobrang delicate ko sinabi yan. Iniisip ko na lang na kailangan ko pa rin bumangon at maglakad.
endure lang sa nararamdaman kong suffering dahil sa kwento nga ni Isaiah, 'di ba? May testing, tapos promise of deliverance, tapos yung restoration na. Doon ako talaga nakaangkla rin. Dahil alam ko lilipas din to. Yung panahon na to, testing lang. Baga, sinsubok lang ako sa kung ano pa yung mga pwede kong magawa balang araw para na rin sa kingdom ni Lord. Doon ako nakaangkla. Kaya di ka pwedeng sumuko. Di rin ako pwedeng sumuko. Kung isipin mo nga, di ba? Parang pinakamagandang comparison nung mga panahong hindi ko na alam, ina-anxiety ako pagdating sa mga subjects ko, kung papasa ba ako, magiging engineer ba ako. I mean, fast forward naman kung sabihin natin 2017, 9 years, di ba? Engineer ako. At kahit paano, siguro, masasabi kong successful kasi hindi naman ako nahihirapan sa buhay. Kaya siguro, considered na yun na panalo. At since sobrang pawis ko na at ang init, magbibili muna ako ng refreshments kasi wala na palang McDo dito, no? Aray ko. Mga bagay na dati, hirap akong bilhin. Ngayon, punta na tayo sa bahay. Grabe. Nakakamiss to At least dito, nararamdaman ko na at least parang pwede pa ako dito. Kasi bahay ko to Bahay ko yung engineering na yan Yung nakikita nyo sa likod nyo, yung bahay ko Bahay ko yan ng halos 5 taon Yan, feel at home pa rin ako. Lalo na rin dito sa mga... Kalimutan ko na ang tawag dito Sa mga box na to Dito ako nagpapakasakit mag-aral Kakamiss to Hindi ko rin alam kung ano yung order ko Sabi ko yung kape na matapang. Naalala ko lang dati kapag mag-i-Starbucks, Seattle's Best, o kaya yung mga talagang mamahalin na mga kape. O kung ano man yung mga pwedeng kainin na lagpas talaga sa budget ko ng 70 o 50, hindi ko na matandaan. Kailangan ko muna yung pag-ipunan ng isang linggo. Wala lang. I mean, kung titingnan ko yung mga dati sa ngayon, yung blessings, kumbaga, sobrang gracious talaga ni Lord. Sarap na ito I mean, sobrang sakto ng tapang, balanse, goods. O nga, sarap. Hindi ko alam kung ano itong in-order ko. At least nakalagay lang GN. Kaya nung nabasa ko yung verse na yan ni Isaiah na yan, kasi una ko nga siyang nakita dun sa pelikula na kung saan yung context na kinuha ko dun na tama naman din ay yung willingness nga sa pag-obey, lalo na kapag uncertain yung lalakarin mo o tatahakin mong landas. Pero yung sa akin nga nung mga panahon na yan, ang laking bagay niya kasi syempre nung point na nag-surrender ako nung mga panahon din nung napanood ko nga yung pelikulang yun na Here I am, send me. Ginanahan akong maglakad at mag-surrender na ng fully. Kumbaga yung trust ko, ibigay ko na lang din sa Diyos at yung faith ko, palaguin na siya. Kaya admiss nga ng mabigat na pakiramdam o depression, alam kong ito yung gustong ipagawa talaga sa akin ni Lord. Kumbaga, magtiwala lang ako sa Kanya kasi yung promise nga ng restoration din ay darating. Hindi ko pwede kasing sabihin na malapit na o papunta na doon, pero darating. At syempre, in-acknowledge ko na nga na kailangan ko nang maglakad sa path ng righteousness dahil nga surrender na nga siya. Yung big sabihin doon, lalabanan na talaga yung unholy, susubukan ng pag-take ng responsibility sa mga, kung ano man yung mga ibigay sa'yo ni Lord na alam kong yun yung mga isa sa dahilan ng mga tinakbo ko dati kasi ayoko talaga ng responsibilidad. Tsaka syempre, kapag ka yung sin, familiar ka na at komportable ka na, mahirapan ka na rin kasing labanan. At yun nga isa sa mga dahilan ba't ako tumakbo nun. At yan nga yung ngayon na tinatanggap ko na nung mga panahon na yan. Kumbaga yung pagtulong, since na-promote na rin, kailangan ko na rin mag-bless ng iba, hindi ko solohin yung meron ako, kailangan kong ipakita rin sa kanila na yung goodness nga ni Lord ay nakakaabot sa akin at para na rin magamit ako sa kanila. Kumbaga, kung ano man yung mga kinakailangan nila. At ang pinagdadasal ko na lang din talaga nung mga panahon na yan ay sana kayanin ko nga yung ganong klaseng responsibilidad at hindi ako mapagod o kung mapagod man ako, manghingi ako ng strength sa Diyos, renewal. Yun din kasi yung pinaka-iniisip ko paano kapag nawalan ako ng gana sa iba, sa mga tao kasi alam naman natin mga tao kadalasan di rin naman ako pasensyoso. Pero grabe kasi talaga yung spiritual opposition. Kumbaga, yan lang din talaga yung kinakatakutan ko, spiritual opposition. Ayoko lang din talagang maging harang yun sa paglalakad ko sa righteousness. Yun yung isa sa pinaka-kinakatakutan ko talaga. Kasi nakakairita na talaga yung spiritual opposition as in
nakakairita na. Ang 7-Eleven, binuhay ako niyan. Kagi may napakalaking harang. Siguro yung connecta dun sa bago nila ngayon na SHS. Oh, wow, Q-Pub. Nakakamiss talaga UST ah. Buhay pa yung puno. Diyan pa ba yung sinulat ni Kyle? Hindi na makita. Kamista. Isipin nyo yung mga panahon din na tumatambay ako dito para titigan to. Anxious din ako kasi di naman ako pupunta dito ng mga engineering. Tapos dito, layo ng building ko. Tapos ganda kasi titigan pampawala ng anxiety. Pero yun, sabi rin dito sa huli kong nabasa na verse nung araw, nung mga panahon na yan na napakaganda nito kasi sabi dito sa James 1:12, "Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him." Yung context kasi nito patungkol sa mga Christians na pine-persecute in severe persecution tsaka financial struggles. Pero kung i-connect ako naman siya sa akin, i-interpret ko siya na yun nga, nararamdaman ko na bakit ako nandito, ba't ako pinadala dito, bakit yung sitwasyon ko ganito. Kung tutusin, nakakabigay talaga rin siya ng encouragement. Yung puso ko kahit papaano nakahinga. Kumaga gumaan yung pakiramdam ko na okay, in control talaga si Lord at ito nga, testing lang din talaga yung kung ano yung pinagdadaanan ko ngayon. Parang siguro nga pagka nag-exam kayo tapos di kayo sigurado sa mga pinagagagawa nyo. Tapos magugulat kayo, pasado kayo. Hey! Parang kaka-graduate ko lang. Init.